like a road trip. This life is a combination of destination and all that's in between. So let's drive and see what we see. This is the summer of memories. We won't forget these nights, jumping in the water, sitting round the fire, singing songs like howling wolves in the night. This is the summer of memories. We won't forget these. Nakita nyo na yung pasulyap natin. Mamaya may demo dyan. Talagang mag-harvest sila mamaya. Papakita natin. Ngayon, ang ginagawa pa lang nila, niloload nila yung mga pang-harvest na mga machine. Yan. Ang tawag nila dyan, reaper. Yan. So ito yung sakayan ng reaper. Yan. Diyan nila isasakay tulad nung makikita nyo yun mamaya, sasakay dyan yung reaper. Kasi yung reaper, mabagal lang siya kapag siya lang yung aandar. Hindi siya pwede mabilis. Tanong natin si Papa para saan tong traktor na to. Opa, para saan to? Sa ngayon nakaset up ang karyada ng palay. Bali, kakargahan doon sa unahan ng palay. Palay. 6 na kaban dito. Alisin itong mga counterweights na yan. Tapos ito sa likod, kakargahan ng 12 kabans. So, 12 kabans dito, pa ganyan. So, 18 lahat, pati yung harap? Oo, 18 lahat. Yun lang ginagawa nito? Pang karyada lang? Meron ding kanyan, pag time ng bukid, kinakabitan ito ng rotovator. Papalitan yung may blade siya? Alisin dito, papalit yung rotovator dito. Yun yung pang araro? Pang cultivate ng lupa. Sige. Farmer ka ngayon na? Veterano na tayo dito. Pakita ko sa inyo. Hindi yan nurse ngayon, guys. Sige, mag-explain siya. Dito mamaya, dito ma-harvest, dito papasok yung palay. No, dito, dyan. Pagkatapos niyan, mapupunta siya sa machine niya, pupunta doon. Dito na magiging bagsak na yung palay dyan. Dito, lalabas dyan. Tapos mayroon silang sapo na kagad na nakaabang. And then, itatali nila ng letting. Letting ang tawag nila dito. Pero may karayom to. Sila pa magtatali niyan. So, ang tao dito normally is 2. Tapos isang driver. Tapos yung mga palay tutumba lang nila dyan. And then yung iba, sila na yung kukuha ng palay. Sila na sa karyada. Sasakay nila doon sa pinakita natin kanina. And then ita-transport na yun doon sa may daan. Kasi nandun na yung truck. Pag hindi ka yung driver, pwede ka sumabit dito. Yan. Pakita natin yung isang boss dito. Yan. Si Jox yung isang boss dito. Gano'n katagal na boss dito? Hindi lang ako nagtrabaho dito. Katulong-tulong lang. Okay. Sige. Bago lang pala to. Dumating kami kahapon. Ate Beth, anong lulutuin natin ngayon? Ano yung niluluto mo? Tinola? Wow! Hello po! Pang ilang tao to, Ate Beth? Pang ilang tao to? Hindi ko alam sa'yo. Ilan ba ipapakinin? Mga 30 ba? 40 ito, ilang piraso. 40? Traditional, mga kahoy-kahoy. Kaya nga po, wala nang gas. Walang control yan. Ganyan lang yan. Walang control sa apoy. Ate Beth, ilang taon ka na pala sa amin? Ewan ko pa, 2 taon akong wala na dito. Pero nung dati, hanggang ngayon, dagdag mo. Sa Ate Beth kasi, nung bata pa kami nandito na eh. May 15 na, no? 2017 ako nagpunta rito. Ha? 2000. Mana? Pati. 9 years daw yung una. Nagkalaki ng apo. Tumigil ako. So may 10. May 10. 10 years na sa Ate Beth sa atin. Nakasama natin si Auntie sa Manila, di ba po? Doon tayo nagkilala.
nagkilala. 10 years na talagang. Saglit lang po. Opo nga. Kami, Jack, hindi mo tatanin. Tatanungin. Sino na? Tagal na ako. Ayun daw, meron. Si Ate Beth, may pahinga-pahinga pa yan, Boss Jake. Pero kami, wala nang tiglo-tiglo. Dire-diretso. 12 years na ako dito. Wow. Si Andrea, 6 years na. Andrea, si Ate Beth. Pangalan. Pangalan, Andrea. Andrea. Ilang taon ka natin sa amin? 6 years, Jake. Oh. So, na-meet na kita nung umuwi kami na 2019. Oo. Kasi ngayon 4 years pala. na tayo hindi nakaka-uwi. So, yun. Si ate, pangalan? Abel? Abel. Ilang taon na? Abel. 12 years na ako dito sa kanila. Wow! Ang tagal na! Wala pa yung gas noon, dito na ako. Oh. Subscriber daw si ate. Si ate Abel. Nag-subscribe si ate. Ayan. Pero nakasubscribe. Kahit ako. Ayan eh, tinuruan ko. Sabi ko, manood din ang vlogs ni na Marlon. Yan, mapapanood yan. Meron na po kaming 1,500 subscribers. Magtatawag pa tayo mga subscribers. Anong lulutuin niya, ate? Yan, ulam niyo. Pinapaitan naman to. Ay, sarap yun ah. Uy, Meg, huwag masyado, Meg. Maubos na. Tama na yan. Meg. Hindi, masustansya to eh. Ayan na, na-harvest na. Ina-harvest na kami oh guys. May sahog ng tinola. Oh, walang bili-bili yan. Mabili pa rin. Oh, sa bakuran lang. Opo. Ito na kami oh. Paano yung harvesting? Kunwari, isang hektar o 2 hektar, gano'n sila katagal, mga gano'n? Eh, yung isang unit na ganyan, kayang in 2 hours lang, 1 hectare na yun. Oh, 2 hours na 1 hektar na. Per hectare, Per hektar. Tapos yung isang hectare po ay 100 na sa po. Nasa kabans, so umaabot ng mga... Average na yun, normal na harvest. 100. Pero pagka medyo maganda ang pan, nakaka 120, ganun. Kapag mga 80 lang ang na-harvest, balik tayo lang yan. Hindi, may kita pa rin, May pero kita pa din. malungkot na si farmer. Ay mantakin mo yung 20,000 na nawala sa dapat na nagiging harvest niya. Iti 20,000, almost equivalent. Depende sa presyo, nagiging 20,000 pesos yun, yung 20 kabans. So parang 1,000 isang kaban. Oo. Ayos. Tapos sila pa, may sarili-sarili silang farm po. Parang gano'n. Oo, itong mga operator, may mga may mga nakatokang area sila. Sige, lalabas na lang. Okay. So ilang hektar ang i-harvest natin ngayon? Bakit 3 tong nakalabas mong reaper? Medyo alanganin ang tiyempo. Siguro baka 1.5 hour lang ang bawat isang reaper magtatrabaho yan. Oo. Para mabilis matapos ba yung kan. Mga more than 6 hectares lang yung kan. Okay. Ngayon. Ayos. Medyo makulimlim na mga philos. Thank you. Yan, palabas na sila. Stand tall, even in the darkness. These walls can't hold us in. I know, even in the hardship, it may take a little time, but I'm gonna win. Hey, ooh, hey, ooh, it may take a little time. Ma, anong problema natin? Anong nagiging kuha natin dito? May konting problema kasi dapat hindi pa hina-harvest ito eh. Kaso may bagyo parating. Oo. Medyo maberde pa. Oo. Eh sayang naman kung hindi namin i-harvest. Wala na kami